ngayon naman po, pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin, Mayor Vico Soto. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsehal, sa lahat ng national government agencies na kasama po natin, sa mga kawani ng ating lokal na pamahalaan, sa pamumuno ng ating host office ngayong umaga ng OSCA, sa pamumuno ni Mr. Apuyan. Ano ba si Mr. Apuyan? Masama pakiramdam. Okay. Pero okay naman tayo, on track tayo para sa distribution ng cash bonus para sa mga seniors natin, iba pang mga benepisyo para sa ating mga seniors. On track tayo sa lahat. Okay, maraming salamat po. Ngayon po, siguro nakita niyo naman yung State of the City address, maaaring napanood nung iba, medyo mahaba. So yung iba, baka yung highlights na lang yung nakita o baka yung ending na lang yung nakita ng karamihan sa inyo. At sa totoo, hindi ko po natapos yung mensahe ko. Kaya iniisip ko, nung Thursday, nag-iisip ako, sa darating na Lunes, tapusin ko kaya yung mensahe ko. Kaso parang anticlimactic ng konti. Tapos baka hindi nyo naman alam yung umpisa hanggang gitna, yung mga department heads lang siguro. Yung iba hindi naman siguro napakinggan ng buo. Kaya ganito na lang po. Next State of the City address, tatapusin ko po. So antayin nyo po sa October 2024, tatapusin ko po yung mensahe ko. So abangan po natin yun. Pero siguro isang babanggitin ko na lang na gusto ko talaga sabihin pero nakalimutan ko yata. Dr. P, andito yung mga ibang health, City Health Department kasi may hand washing po tayo ngayon. Dr. Marian, maraming salamat po. At pasensya na, hindi natin magawa yung world record na hinahabol mo kasi may panukala si Doc Marian. Gusto niya world record na hand washing. Kaso siguro next year na lang. Next year. So ang target daw ni Doc Marian, 100,000 Pasigueño sabay-sabay mag-hand washing. Gama ba, Doc? Pero Doc P, hindi ko po nabanggit ang isang gustong gawin. Dito rin, si Doc Paul, Doc Morete, nandito po. Pwede pakikuha kasi nililipad po. Universal healthcare, lagi po natin na pag-uusapan. Nakapag-report naman ako dun sa major accomplishments and direction natin moving forward. Pero alam natin, napakahirap ng pagpapatupad ng universal healthcare. Gaya nga ng sabi ko nung Webes, talagang pag tiningnan mo yung checklist noon, tiningnan mo lahat ng indicators, lahat ng kailangan gawin, nakakalula. Pero ang totoo po niyan, universal healthcare, meron po silang tinatawag na advanced integration, pilot site na lang para mas ng lahat. May mga pilot site po ang DOH para sa universal healthcare. Sa Metro Manila, 2 LGU po yun. Hindi po tayo kasama doon. Hindi po tayo kasama doon kasi 2 nga lang po sa 17 ang kasama sa pilot ng UHC sa Metro Manila. Tapos may mga iba sa ibang probinsya. Pero ang nakakatuwa po, hindi man perpekto ang sistema natin. At syempre, pag ikaw yung anak mo yung dadalhin mo sa ER, punong-puno yung ER, syempre nakaka-frustrate po talaga. Pero problema yan sa buong Pilipinas. Ang importante, tinataasan natin yung kapasidad natin. At marami, sino ba kausap ko nung nasikon si Kiko yata, may kaibigan kaming pasyente, talagang wala. Punta sa RMC, sa PCGs, puno-puno yung ER. Wala tayong magawa, dinala siya sa ibang ospital. Nung punta siya sa ospital na, hindi ko nababanggitin yung pangalan, sa labas ng Pasig, puno rin pala yung ER pagdating niya doon. At importante, pinalalakas natin yung service delivery network natin, tinataasan natin yung kapasidad, yung project natin sa PCCH next year, expand tayo ng mga serbisyo. Tuloy-tuloy lang po yan. Isa importante din yung pagpapataas ng kalidad ng preventive or primary healthcare para hindi ka na makarating dun sa dulo. Pero ang nakakatuwa po at siguro magandang malaman po ng bawat isa, bagamat hindi po tayo kasama dun sa 2 pilot implementation site o advanced integration site ng UHC. Nung kausap ko po yung mga staff din doon sa 2 pilot site na dapat malayo pa tayo doon kasi hindi naman tayo napili. Ang sabi po nila, nagugulat daw sila kasi nakakasabay po yung Pasig
sa pilot implementation site or advanced integration sites ng universal healthcare. Kaya sa ating mga kawani sa larangan ng healthcare, larangan ng medicine, healthcare services natin, kasama siyempre ang Committee on Health ng ating sanggunian, lalo na't hindi ko po sasabihin na birthday ni Consi Eric ngayon kasi baka ma-pressure siyang magpapansit sa lahat. Hindi ko sasabihin, Consi Eric, na birthday mo ngayon. Pero sa ating mga healthcare service providers, sa ating healthcare staff, sabihin ko lang po sa inyo, malayo pa tayo sa perpekto. Araw-araw marami tayong problema. Lalo na pagdating sa treatment site, lalo na pagdating sa ER natin, napakahirap talaga. Pero nasa tamang direksyon tayo, kaya keep up the good work po sa ating dalawang ospital, sa ating City Health Department. Sa ibang mga opisina, marami rin po tayong pwedeng sabihin, pero dahil meron pa tayong programa, yun na nga po, abangan nyo na lang po sa October 2024 yung pagwawakas ng mensahe ko. Maraming salamat po sa ating lahat. Happy Hand Washing Day po. Adjourn na po tayo. Ngayong buwan po ng Oktubre ay gugunitain po natin ang mga sumusunod. National Health Education Week, Proclamation number 255, Series of 1967, Local Government Week, Proclamation number 63, Series of 1992, National Mental Health Day, Proclamation number 63, Series of 1992. At yung October 10 po, sa araw ng bukas, Local Government Day, Proclamation number 63, Series of 1992. Elderly Filipino Week, Proclamation number 470 S Series of 1994. Kaugnay po niyan, ang National Commission of Senior Citizen ay kinilala ang ating lungsod Pasig at bahagi po ng pagkilalang yan ay may ibinigay po na plaque ang National Commission para po sa ating lungsod Pasig sa pangunguna po ng ating Mayor Vico Sotto. Basahin mo muna ito. Local government unit of Pasig City is acknowledged of the invaluable contribution and unwavering commitment to enhance the lives of senior citizens through your local government unit. Your dedication of well-being and rights of senior citizens has been lasting impact embodying the noble spirit of our shared commission. This display is testament to our deep gratitude for your remarkable efforts in serving and advocating for senior citizens. Presented on this 17th of October 2023 at Mall of Asia Arena Annex, Pasay City. Bilang karagdagan po, tinatawagan namin si Dr. Marian Pringuelo, Health Program Manager po. Kaugnay po sa Global Hand Washing Day Fair headed by CHD and Water, Manila Water Foundation, after po nitong ating flag raising. Si Doktora po. Good morning po to everyone, no? Sa mga kasamahan kong kawani ng gobyerno at sa lahat ng ating mga bisita. So magandang umaga po sa inyong lahat. So today we're here to celebrate, no, the occasion of the Global Hand Washing Day. Actually, it's supposed to be scheduled pa on October 15. Pero kasi since it's a Sunday, we are actually doing this in anticipation to the upcoming Global Hand Washing Day event. So actually for this week, since it's also the National Health Education Week, we have prepared not just one activity, but two activities, no, for this very special occasion. Kasi kung isipin natin hand washing, it's just a very simple activity, di ba? Pero it's actually one of the most important na public health interventions natin for us to prevent the spread of diseases. Kaya nga po, we have this occasion today. And also on Friday, we have another activity. That one naman po is going to be targeted for the schools. So yun lang.
Again, so good morning po to our city officials. And I would just like to acknowledge the presence po of some of our guests for today. We have po the President and General Manager of the Felusa Corporation. We have Mr. Neogene Evangelista. Good morning, sir. We also have the Safeguard Brand Director, Ms. Justine Nuque. The Brand Communications Manager, Ms. Kat Mangubat. At sa mga taga Safeguard Corporation, and also have the Safeguard Brand Managers, Ms. Shan Felizarda, JC Alfajoria, and Jasper Fausto of the PNG Safeguard po. Ayan. Andyan daw sila sa crowd. Hello po, good morning. We also have the Assistant Brand Manager for the Unilever Lifebuoy, we have Ms. Alex Coronel. Also, we have we also have the Marketing Head and Marketing Assistants from Kalinisan Chemical Corporation. And that's it. Okay. We also have the Project Manager of Lixil Sato and the Country Manager of Habitat PH. And of course, all of this wouldn't be possible without the Manila Water Foundation, our partners po for today's occasion. We have here the Group Director, Ms. Shobi Kaong, and the Service Area Head, Mr. Al Lamoste. So good morning po. Also with us here, aside from the government workers, diba, we also have here members of our PWD group. Hello po. Celebrating with us today. And also members po of our Muslim community. Andito po, kaway po. Ayan, sige. So, we hope na ma-enjoy niyo po yung activity that we have prepared for you this morning. Yun lang po. Thank you. Okay. Salamat po, Doktora. Sa pamumuna po ni ni Ginoong Horacio P. Abuyan Jr. mula po sa opisina ng Senior Citizen. Maraming salamat po sa mga departamento na nakasiwa sa maikling programa natin sa umagang ito. Ako po ang inyong naging tagapagsalita, si Ronnie Rapsing, mula po sa tanggapan ng OSCA Operation. At ako naman po si John Del Marti Guzman mula sa OSCA. Kami ang naging guro ng palutuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po.